Ngayong araw nga pala guys, may naisipan na naman pala kami ng kuya ko. Bigla kasi siya nag-aaya na kukuha daw kami ng kawayan. Una, hindi ko pa nga alam kung ano gagawin namin sa kawayan, pero sinabi niya gagawin daw namin yung upuan ng lola namin. Syempre, sasama ako sa kuya ko kasi baka mabunsol ako. Sabi pa nga niya sa akin, nakuting ko daw isa-isa yung mga nataga niyang kawayan. Niro ko pa nga siya. Sabi ko sa kanya, ikaw na lang maghakot, kaso baka mabatukan ako. Sobrang galing pa nga umakyat ni kuya, para talaga siyang unggo. Kaya ko din naman kasi umakyat, kaso nga lang sa bahay nyo, tapos kukunin ko yung mga gamit nyo. Charot! Dapat nga madami kami diyang kukuha ng kawayan, kaso pumasok sila. Di ko nga alam sa kanila kung bakit pa sila pumapasok, nakakasira naman ang pagkuha ng kawayan yun. Sumunod nga pala sa akin kanina si Aling Maliit kasi nangihingi ng pagkain sa mami niya. Babalik ko pa nga lang pero inutusan na ako agad ng kuya ko. Pinahitak niya sa akin na pulak niyang kawayan. Medyo mabigat nga kasi nakawit yung kawayan kaya nadulas ako. Pero syempre hindi ako susuko hanggang sa makuha ko yung puso mo. Aanhin mo ba yung puso mo? Bibigay mo na din naman sa akin yan. Charot! Ay wag mo pala sa akin ibigay kasi pag binigay mo sa akin yan, hindi ka makakahinga. Ngayon nga lang pala ako nag-voice over ng ganito kaya natatawa ako sa sarili ko. Kasi yung mga dati kong voice over talagang sumisigaw ako tapos ngayon ang hinahinahon ko. Sobrang cute pa nga ng bata na to. Sana ganyan din magiging anak ko. Chawat! Nakakita nga pala ako ng punong sira dyan kaya agad-agad ko nang hinukay. Ito nga daw kasi nakatira yung mga uok. Masarap nga pala to pag pinirito. Nakahukay nga pala ako dyan ng dalawa. Kaso nga lang hindi ko alam kung iluluto ko ba o hindi. Binalik ko nga pala sa dating tirahan nila yung mga uok kasi kawawa naman sila. Naiisip ko kasi baka mag-asawa sila tapos marami silang mga anak. Tapos silang dalawang mag-asawa lang yung nagtatrabaho para mabuhay yung kanilang mga anak. Syempre di ba nakakalungkot yun kaya binalik ko sa dati nilang bahay. Balik naman tayo dito sa pagpulak ng kawayan ng kuya ko, mukhang unggo. Buti nga sobrang linis ng pinupulakan naming kawayan, hindi madumi. Yung iba kasing kawayan nandito sobrang sukal tas baka may ahos pa, matuklaw pa ako. Si Aling Maliit nga kinukulit ko pa dyan kasi sobrang bibo ng bata na to. Medyo hinihingal pa nga ako dyan kasi pabalik-balik ako. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang yan. Ngayong araw nga pala guys, wala nga pala kaming pasok. Kaya nagpunta kami sa lola namin. Ang ganda-ganda nga ng punta namin dito sa lola namin kasi napaganda talaga kasi inayos namin yung upuan ng lola namin. Isa nga din pala sa dahilan guys kung bakit namin inayos yung upuan ng lola namin kasi taon-taon talaga namin ginagawa yung upuan niya. Tumulong na nga din sa amin si Aling Maliit maghakot ng kawayan. Sobrang bait nga pala ng bata na to, sobrang kulit at bibo. Pagkahakot nga pala namin guys ng kawayan, agad-agad na namin sinimulan yung gagawin naming upuan. Agad-agad ko na nga binungkal guys yung pagkakabitan ng poste. Tapos si kuya guys, inaayos na nga pala yung posting ikakabit. Nga pala guys, tinulungan ko nga pala dyan kuya ko kasi sobrang sama nga pala ng pakiramdam ko ngayon. Pero okay lang yan kasi maganda nga pala yung pinapawisan. Nanood pa nga pala sa amin yung mga bata. Tapos ito nga pala isang bata, tamang kuskus lang nga pala sa ilong niya. Ito nga pala guys sa amin, pag daw makati yung ilong may kumikis nga daw sa picture mo. Kaya nga siguro sobrang dalas kumati ng ilong ko kasi kinikis mo yung picture ko. Tapos ito nga pala guys, nagmimistulan nga pala akong architect. Kaso hindi nga pala mukhang architect, mukha lang nga lang palang labor. Bubulol pa nga ako sa part na yun. Sobrang dami nga pala ng kinuha namin ni kuya dyan. Hindi ko nga alam kung bakit sobrang dami. Baka nga ipanggagatong na ng kuya ko. Nakit niya pa nga ako sa puno kasi pupulakin ko daw yung isa dito. Sabi ko pa nga sa kuya ko, ikaw na lang kako yung kumuha. Kaso nga lang binatukan ako. Kukuha nga lang pala ako ng kahoy dyan guys pero ang dami kong fans. Aliw na aliw nga sa akin yung mga bata dyan kasi mukha nga daw kasi kung unggo. Sinabi pa nga sa akin ng lola ko dyan, mag-iingat daw ako. Baka daw kasi ako mahulog sa maling tao. Pero sabi ko sa lola ko, hindi mangyayari yun. So wala naman talaga nagkakagusto sa akin, miski isa. Hindi ko nga alam kung bakit walang nagkakagusto sa akin, naliligo naman ako araw-araw. Nagugulat nga yung mga lola ko kasi wala pa daw akong pinakikilalang babae sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, pag nagpakilala ako ng babae, yun na talaga ipakakasalan ko. Nagulat nga ako, bigla-bigla na lang sumusulpot yung pinsan ko, uhaw na uhaw. Swerte nga pala na mapapangasawa ko guys kasi sanay na ako gumawa ng upuan. Hindi nga pala ba yung gagawin natin kundi upuan lang. Bigla-bigla nga akong nagugulat guys kasi may naglalakad na poste. Akala ko nga pala poste, pinsan ko lang pala. Nga pala nagtulong-tulong sa paggawa, mabilis lang matatapos. Nasabi pa nga dyan ng mga tita ko, magkasing katawan na daw kami ng kuya ko. Tapos ang kukulit pa ng mga bata na to, hinihitak na nga ng lola ko pero sinasakyan pa din nila.
nila. Ganito nga pala guys sa probinsya. Kapag may pakot martilyo ka, makakagawa ka ng bahay o kaya upuan. Tulungan ko na nga din pala magpukpok dyan yung kuya ko kasi nahihirapan na siya. Lolokohin ko pa nga sana yung kuya ko dyan, babali nga sana ako ng 200. Kaso nga lang baka bambuhin ako ng kawayan. Malapit na nga pala matapos yung ginagawa naming upuan. Tapos guys, yung bata nga pala na to, ganyan lang yung kaligayahan niya. Miss ko nga pala yung kabataan ko kasi ganyan na ganyan din ako sa kanya noon. Sobrang saya nga pala maging bata ulit guys. Kung maibabalik nga lang pala yung dati, gusto ko na lang maging bata. Para matawag mo nga din pala akong baby. Unti-unti nga guys, matatapos na nga pala ginagawa naming upuan. Hindi ko na nga guys na video yung iba kasi nalobat ako. Tapos eto nga pala yung naging resulta guys. Nagandahan nga naman yung lola ko. Tuwan-tuwa pa nga nung pagkatapos namin gawin. Dito na nga lang pala guys kasi maliligo na ako. Bye bye!